Sina Luis Manzano at Robbie Domingo ay dalawa sa pinakakilala at in-demand na mga host ng telebisyon sa Pilipinas, na parehong pangunahing nauugnay sa network ng ABS-CBN. Sino ba ang mas mayaman sa dalawa? Alamin natin ang kanilang mga negosyo, bahay, sasakyan, endorsements, mga investment at net worth. Si Robbie Domingo ay ipinanganak noong September 27, 1989, na isang host, aktor, dancer, at VJ. Sumikat sa katanyagan bilang first runner-up sa Pinoy Big Brother, Teen Edition Plus noong 2008, matagumpay siyang lumipat sa isang premier presenter para sa network ng ABS-CBN, na nangunguna sa mga pangunahing palabas tulad ng Pinoy Big Brother at The Voice of the Philippines. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga doktor, unang tinahak ni Robbie ang isang medikal na landas, nagtapos ng Bachelor of Science in Health Sciences mula sa Ateneo de Manila University noong 2012. Gayunpaman, ipinagpaliban niya ang kanyang pag-aaral sa medisina upang ituloy ang isang matagumpay na karera sa entertainment. Si Luis Manzano, na ipinanganak bilang Luis Philip Santos Manzano noong April 21, 1981, ay isa sa pinakakilala at in-demand na mga host at aktor sa telebisyon sa Pilipinas. Kilala sa kanyang palayaw na Lucky, siya ay anak ng mga kilalang Philippine entertainment icon na sina Edo Manzano at Vilma Santos. Matagumpay na naiukit ni Luis ang kanyang sariling legacy sa industriya ng entertainment, na naging isang pambahay na pangalan lalo na sa pamamagitan ng kanyang napakasigla at charismatic na pagho-host sa telebisyon. Siya ay may hawak na dual citizenship sa Estados Unidos at Pilipinas at panandaliang nag-aral ng Hotel and Restaurant Institution Management sa De La Salle College of St. Benilde. Si Robbie Domingo ay isa sa mga pinagkakatiwalaang celebrity endorser sa Pilipinas. Matagumpay na nakipagsosyo sa mga brand sa buong real estate, logistics, at insurance. Bumuo si Robbie ng solidong portfolio ng pag-endorso na nakikipagsosyo sa mga kilalang brand sa maraming industriya, kabilang ang life insurance, consumer tech, at environmental advocacy. Kapansin-pansin, nagsisilbi siyang brand ambassador para sa in-life benefits at nagpo-promote ng mga kilalang global brand tulad ng LG Philippines. Sa kabuuan ng kanyang karera, ang kanyang pangunahing apela ay humantong sa kapakipakinabang na mga deal sa ambassador sa mga pangunahing pangalan ng kumpanya kabilang ang Nokia, Apple, Bench, Coca-Cola, at Jollibee. Bagamat hindi niya pagmamay-ari, si Robbie ay nakipagsosyo ng malapit sa ilang mga komersyal na tatak. Dati siyang pumirma bilang brand ambassador para sa Flash Express Philippines, at nagsilbi bilang endorser para sa mga life insurance provider tulad ng in-life benefits. Isa rin siyang patuloy na celebrity partner at endorser para sa mga developer ng real estate tulad ng First Park Homes. Si Luis Manzano ay isa sa pinaka-bankable na celebrity endorser ng Pilipinas, na kilala sa kanyang relatable na charm at mass appeal. Pinamamahalaan ng VCM The Celebrity Source, kinakatawan niya ang mga nangungunang brand tulad ng Bingo Plus, Rebisco, Fudgy Bar, at Regisco LPG. Siya rin ang mukha ng iba't ibang consumer food at lifestyle products tulad ng UFC Oriental Soups at dati ay Century Tuna. Nakabawi si Luis sa maraming pag-endorso ng brand, gaya ng Regisco LPG at Fudgy Bar, at nag-renew ng multi-year deal sa mga kumpanya tulad ng Rebisco Crackers. Natalo siya dati ng humigit kumulang 4 na partnership sa kanyang political run para sa Batangas Vice Governor, ngunit bumalik na siya sa host network TV shows at binawi ang kanyang status bilang go-to endorser. Kasunod ng kanyang stint sa politika bilang vice gubernatorial candidate sa Batangas, nakaranas si Luis ng pansamantalang paghinto sa ilang brand sponsorship. Gayunpaman, mabilis na nanaig ang kanyang kredibilidad, na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na i-renew ang kanyang mga pakikipagsosyo at makakuha ng mga karagdagang kampanya.
Si Robbie Domingo ay nakipagsapalaran sa ilang negosyo at pamumuhunan para masigurado ang kanyang kinabukasan lampas sa kanyang pangunahing karera sa telebisyon at entertainment. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay sumasaklaw sa industriya ng pagkain, real estate, at mga serbisyo sa event. Dati niyang inilunsad ang Oink, isang restaurant na kilala sa mga Filipino comfort food favorites tulad ng bagnet at lugaw. Nakasali na rin siya sa mga franchise ng milk tea. Madiskarteng inilalaan niya ang kanyang mga kita sa mga pamumuhunan sa ari-arian at lupa. Siya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng kaganapan at dati ay nakipagtulungan sa mga linya ng produksyon ng face mask upang suportahan ang mga lokal na sastre sa panahon ng mga pandemic lockdown. Pagmamay-ari din ng pamilya ni Robbie ang malawak na Big Ben Farm sa Bulacan, isang malaking agricultural at recreational estate na nagtatampok ng American ranch aesthetic at isang polo field. Si Luis ay isang kilala din entrepreneur na may sari-saring pamumuhunan. Kasama sa kanyang kilalang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ang co-founding ng kumpanya ng taxi na LBR Transport Inc. at paglulunsad ng online na e-commerce na platform na Lucky Mart. Siya rin ay dating chairman ng Flex Fuel Petroleum Corp. Ang LBR Transport Inc. ay isang kumpanya ng taxi na itinatag at pinamamahalaan ni Luis. Ang L sa pangalan ng kumpanya ay kumakatawan sa kanyang palayaw na Lucky. Ang Lucky Mart ay isang online marketplace at delivery platform na inilunsad niya upang tulungan ang mga lokal na nagbebenta ng pagkain at retail na kumita sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang Flex Fuel Petroleum Corp. Siya ay dating tagapangulo ng negosyong ito ng gasolina at petrolyo. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon bago ang isang kontrobersya sa co-ownership sa pamumuhunan at kalaunan ay nagsagawa ng legal na investigasyon laban sa pamamahala ng kumpanya matapos mawala ang kanyang sariling mga pamumuhunan. Si Robbie Domingo at ang kanyang asawang si Mike Pineda ay lumipat sa kanilang bagong family bachelor pad noong huling bahagi ng 2023, kasunod ng malaking pagsasaayos ng property. Binigyan ng mag-asawa ang mga tagahanga at tagasunod ng mga snake silip sa kanilang bagong disenyong mga living space, na nakikipagtulungan sa mga team ng disenyo ng descriptive anchor text. Bago nagpakasal, binili at pinasadya ni Robbie ang sarili niyang 2-bedroom condominium sa Metro Manila. Itinampok ng pad ang mga nakakustomize na interior na may entertainment room na East meets West, at isang pasadyang bar kung saan ipinakita niya ang kanyang YouTube Creator Award. Ang bahay ni Luis ay tumutukoy sa Casa Manzano, ang bagong itinayong dream home at forever home ng Filipino celebrity couple na sina Luis at Jessie Mendiola. Matatagpuan sa Hilaga, ito ang nagsisilbing kanilang pangunahing tirahan na iniikma upang maging mas malapit sa kanilang pinagtatrabahuan habang nagbibigay ng komportable at maluwag na kapaligiran para sa kanilang pamilya. Itinayo bilang isang forever home pagkatapos ng 5 taon ng paglilipat sa pagitan ng iba't ibang mga address sa pagrenta. Itinayo sa isang lugar sa hilaga ng Metro Manila, na nagbibigay sa kanila ng accessible na base malapit sa kanilang trabaho, sa tabi ng iba pa nilang property sa Lipa City, Batangas. Nagtatampok ang 2 palapag na property ng indoor garden, in-house gym, receiving room, at 6 na foot-deep swimming pool. Inilalarawan ng mag-asawa ang espasyo bilang isang santuwaryo ng pamilya na binuo sa pasensya, tiyaga, at init sa halip na purong pagmamalabis. Si Robbie ay kilala sa kanyang customized, highly functional na puting pampasaherong van. Madalas niyang ginagamit ang sasakyan bilang mobile workspace, rest area, at dressing room para i-navigate ang kanyang abalang schedule. Siya rin ay nagmamay-ari ng karaniwang mga personal na sasakyan para sa pang-araw-araw na pag-commute. Bukod sa iba pa nitong mga sasakyan na hindi ipinakita sa publiko. Hindi ipinagmamalaki ni Luis Manzano sa publiko ang isang napakalaking, multi-million peso hypercar collection tulad ng ilang automotive purists. Sa halip, ang kanyang garahe ay nagpapakita ng kanyang katayuan bilang isang family man at brand ambassador,
na lubos na nakatuon sa lubos na praktikal, electric, at naka-customize na mga sasakyan ng pamilya. Kabilang ang Jet RT1 Lightning, si Luis at ang kanyang asawang si Jessie Mendiola, ay nagsisilbing mga ambasador ng tatak para sa Jet R Auto Philippines. Siya ay isang kilalang driver ng kanilang intelligent plug-in hybrid electric SUV, na pinahahalagahan niya para sa family-friendly na teknolohiya at fuel efficiency nito. Ang customized family van ni na Luis at Jessie ay isang luxurious vehicle na converted ng primera class. Ipinakita nila ang kanilang van sa publiko sa pamamagitan ng isang vlog noong November 2022, na kanilang inihanda para sa pagpapalaki ng kanilang pamilya. Puno ng mga komportableng upuan at mga high-end na amenities na angkop para sa pamilyang nagbibiyahe. Mayroon itong sariling built-in na banyo sa onboard. Ang eksaktong net worth ni Robbie Domingo sa 2026 ay hindi ibinunyag sa publiko, dahil hindi opisyal na naipublish ang mga localized celebrity wealth figure. Gayunpaman, bilang isa sa mga nangungunang male television personality sa Pilipinas na may karera na umaabot sa halos 2 dekada, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa multi-million peso range. Nananatili siyang isang cornerstone host para sa ABS-CBN, na nag-angkla ng mga pangunahing programa tulad ng Pinoy Big Brother at iba't ibang edisyon ng Idol Philippines at Pilipinas Got Talent. Madalas siyang kumukuha ng mga high-profile, multi-year endorsement deal, kabilang ang isang major ambassador contract. Ang kanyang personal na presensya sa social media ay nagdudulot ng malaking kita, na may itinatag na channel sa YouTube at Instagram, na tinatansyang kumita sa pagitan ng $8,852 hanggang $12,127, o 540,000 piso hanggang 746,000 piso bawat buwan. Agresibo niyang pinag-iba-iba ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa real estate, mga stock, at mga negosyong prangkisa tulad ng dati niyang pakikipagsapalaran sa Coco Fresh Tea at Juice. Si Luis Manzano ay may tinatayang net worth na humigit kumulang $5 million, o 301 million pesos na pangunahing kinita sa pamamagitan ng mga dekada ng pagho-host ng mga blockbuster na palabas sa laro ng ABS-CBN, primetime na pag-endorso, at matalinong pamumuhunan sa mga operasyon sa transportasyon at prangkisa. Isang tunay na royalty sa showbiz, kumikita siya ng matatag na kita sa pamamagitan ng kanyang itinatag na presensya sa media, kabilang ang isang channel sa YouTube at Instagram. Bilang isa sa mga pinaka-in-demand na talento sa network ng ABS-CBN, nag-host siya ng mga pangunahing palabas tulad ng Family Feud, Minute to Win It, at The Voice of the Philippines. Sa labas ng showbiz, mayroon siyang business at investments.